Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sa oras na ito. At sa ating panimula, awawin po tayo ng isang awitin, dalangin. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod ngayon ninyo sa aking buhay. Lubuhin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa iyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na patuloy na magnasang masunod ang inyong kalooban sa aming buhay. Salamat po sa inyo muli sa umagang ito, sa aming pag-aaralan. O Diyos, tulungan niyo po kami na maging bukas ang aming puso at isipan sa pagtanggap nito. O Diyos, maturuan kami, madisiplina kami, O Diyos,
may tama ang aming hakbang sa tulong at biyaya ninyo, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong mga salita. Sa tulong din ng Santong Espiritu, O Panginoon, samahan kami sa oras na ito. Hallelujah. Kakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, ayusin lang po natin ng onte. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay narito pa rin sa Taiwan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Patuloy na kumikilos siya sa iba't ibang gawain po dito sa Taiwan, sa iba't ibang mga churches po natin. Kahapon ay linggo, kaya maraming gawain ng kumilos at talagang kumilos din ang kapangyarihan ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ng kanyang presensya sa bawat gawain. Kahapon ay naroroon tayo sa DFC Nansu. Actually, kahapon po ang pagtatalaga nila. Although nagsimula sila ng maaga-aga, pero kahapon po natin officially, tulong ng Panginoon na itinalaga ang gawain na bilang parte ng DFC Taiwan at ng buong kabuuan ng DFC Philippines Organization. Kaya salamat po sa Panginoon. Dako po tayo sa ilang bagay nating pag-aaralan patungkol sa self-control. Sa Biblia, sabi ka sa Proverbs 25 verse 28, dinidescribe dito ang isang tao na walang self-control. Sabi dito sa English, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Ang tao raw na walang self-control ay parang parang bayan na sira-sira ang pader. Ngayon, kung maalala po natin, pagdating sa Biblia o sa unang panahon, napakalaking bagay yung pagkakaroon ng matibay na pader. Isang malaking bagay sa bayan yung pagkakaroon ng matibay na pader. No, dahil ito yung kanilang magiging depensa sa mga kaaway nila o mga bayan na nakapalibot sa kanila. Kung maalala nga rin po natin sa Aklat ng Joshua nung kanilang susugurin at sasakupin, pupuksain ang bayan ng Jericho, medyo natakot sila, kinabahan sila. Bakit? Kasi nga ang kapal sa lahat sa mga bayan sa Kanaan, ang kapal ng pader ng Jericho. So makikita natin sa tagpong iyon na it's a big deal para sa kanila yung pagkakaroon ng pader. Ngayon sinasabi sa Proverbs na ang tao na walang self-control ay parang bayan na sira-sira ang pader. Ano ibig sabihin po nun? Wala po siyang depensa, no? Kahit sino man ang pwedeng sumakop sa kanya, no? Sila ay exposed at vulnerable, no? So kahit ano ay pwedeng ma-influensyahan sila, o kahit ano ay pwedeng masakop sila. Ganon kalala yung pagkakaroon na ay kawalan ng self-control. Kung isang tayo walang self-control, ina-expose niya yung kanyang sarili sa lahat ng bagay o sa iba't ibang mga bagay. At kasama na rin dito yung mga kasamaan. Ngayon sa Biblia, sinasabi rin sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo ng mayroong pagpipigil sa sarili. Self-control. Kaya maraming tinuturo ang Bible patungkol sa bagay na ito. Ngayon, isa sa mga kaisipan ng tao patungkol sa self-control ay yung pag-aakala na ang self-control ay parang pinapractice o kaya ay willpower. Yung talagang it's all in the mind. Pero hindi naman talaga natin kakayanin talaga with our own strength. Inisip nila na ang self-control ay parang pagpigil lang, no? Yung talagang pinagdidikit mo yung ngipin, no? Pinipilit mo na hindi mapangyari. So ano kaya yung itsura ng isang tao na talagang gusto ma-master ang self-control? Na sariling lakas lang yung pinapagana, no? Sa ilang mga nakakatawang depiction sa pelikula o kaya sa mga movies, ang inisip nila na ang taong may self-control
ay yung tao, ay yung tao na parang ermitanyo. Parang ermitanyo na po siya. Para nakatira sa bundok, no? Layo sa mga tukso, no? Masakla po niyan, hindi po tayo pinapamuhay ng Panginoon na gano'n. No? Actually nga, bilang mga, kung maalala po ninyo, yung pag-aaral natin noong nakaraan, bilang asin at ilaw ng sanlibutan, kailangan ay masaturate natin yung kadiliman. At doon tayo magliwanag. No? Hindi katulad ng inisip ng ilan na parang ermitanyo na nasa isang bundok at doon lang nakatira para malayo sa tukso at para magkaroon ma-perfect ang self-control. No? Hindi. Actually, ang ating laman ay hindi nakatakda o ang ating laman ay hindi naka-wire. No? Dahil sa kasalanan, hindi tayo naka-wire na magkaroon ng self-control. Kung meron man, pipilitin natin pero sa bandang dulo ay mabibigo pa rin tayo. Ngayon sa Biblia, sa Galatians chapter 5, alam po natin na ang self-control ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu. At kung tutusin, yung bunga na iyon na self-control ay nasa bandang dulo. At kung mapansin rin natin, sa bawat talata sa Biblia, when it comes to mentioning self-control, lagi siyang nasa dulo o kaya kung hindi man, malapit sa dulo. So isa sa mga parang when it comes to Christian maturity, sa bandang dulo medyo madedevelop yung self-control o kaya ay mas makukuha talaga o mag-manifest sa atin. No? Sa isa sa mga talata doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. So katulad ng nabanggit natin sa talatang ito, nasa bandang dulo yung self-control. Bakit? No? So ito kasi sa mga bagay na parang ang hirap i-manifest sa buhay ng isang Kristiyano. No? Dahil lagi tayong pabagsak-bagsak, and as we live for God and live as Christians every day, unti-unti tayong ginaglorify, no, unti-unti tayong hinuhubog ng Panginoon, no? We are being glorified and we are being changed from glory to glory. Kaya nga naman, hindi ito basta-basta lumalabas o hindi ito basta-basta nagmamanifest sa atin. Pero buti nga, katulad ng binasa natin, 2 Timothy 1:7, no, binigyan tayo ng Panginoon, hindi lang spirito ng kapangyarihan at ng pag-ibig, kundi pati na rin ng self-control. So it is important for a Christian to manifest the fruit of the Spirit. Isa na din doon ang self-control. So, hindi lang tayo tinatawag ng Panginoon para magkaroon ng self-control, kundi mamuhay ng merong disiplina. No? To live a life of discipline. At isa nga rin sa mga nagtutulak sa atin para makapamuhay tayo ng may disiplina ay pagkakaroon ng self-control. Hindi lang po ito, tandaan niyo mga kapatid, ang self-control ay hindi lang sa parang sundin mo yung ganyan, sundin mo yung ganito, no? Sundin mo yung iwasan mo yung ganyan, iwasan mo yung ganito, parang sumusunod ka lang ng set of rules. Although ganun din naman talaga yung ginagawa natin, no, we operate in our with the power with the fruit of self-control as we follow and obey God. No? At pag-iwas sa iba't ibang mga pagkakasala. But self-control is much deeper than that. Mas malalim pa po ang self-control na binabanggit sa Biblia. Kung makikita po natin sa Biblia, madalas sabihin ni Apostol Pablo, o madalas siya illustration gamit ang sports. No? Kung sa babasahin natin sa 1 Corinthians 9:25-27, isa sa mga binabanggit ni Apostol Pablo ay every athlete exercises self-control in all things. No? Binabanggit ni Apostol Pablo na nag-exercise, nagsusumikap yung mga manlalaro, no, para sa para kuha nila yung prize. No? So hindi lang ito pag-iwas sa mga pagkakasala, hindi lang ito pag-iwas sa bawal, pagtungo sa mali, kundi pagkakaroon ng disiplina sa pamumuhay. Self-control should give us focus.
and purpose. Hindi lang yung sa punta ka dyan, punta ka dito, punta ka dyan. Hindi. It should give you focus. Sa, sa Proverbs 16:32, sabi po dito, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Tignan niyo yung pagkakaiba ng yung distinction ng dalawa. Mas mabuti raw yung tao na may self-control kaysa yung tao na kayang sumakop ng bayan. Proverbs 16:32. Mas mainam pa raw yung taong may self-control kaysa yung tao na kayang sumakop ng bayan. So, ang tunay na kalakasan ay hindi lang sa pagsakop o pag-conquer ng ibang tao o kung ano pa pang bagay, kundi yung pag-conquer ng iyong sarili. People can use brute force to conquer everything, anywhere, anytime. Kayang gumamit ng tao ng sariling kapangyarihan, sariling lakas sa pag-conquer ng iba't ibang mga bagay dito sa mundo. But sometimes it is hard for people to conquer their own. Minsan nahihirapan ng tao na sakupin yung sarili o kaya i-conquer yung sarili. Ang galing natin sa ibang bagay pero pagdating sa sarili ay hindi natin makontrol. Kaya nga pag tayo ay layo sa Panginoon, tayo ay hindi mananampalataya, wala ang banal na ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Maaring magaling tayo sa ilang mga bagay, pero madalas pagdating sa ating sarili, hindi natin makontrol yung ating sarili. So ano ibig sabihin nun? Alipin pa rin talaga tayo ng isang bagay. At alam natin yan sa Biblia, pag gano'n, hindi makontrol lang yung ating sarili. Pag when it comes to sin, alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng ating sariling laman. And that does not show self-control. So you may be strong physically. Pwede tayong mag-possess ng napakalalaking muscles. Possess ng napakagandang mga skills or galing. But if you lack self-control, wala rin. Wala rin silbi. Okay? Ngayon, para lang makita natin yung lalim kung hanggang saan tayo dadaling ng self-control. Self-control is the peak of self-control ay may kita sa isang parte sa Biblia. Hindi na po ako magpapakatagal. Pasensya na po kanina kung medyo na-late tayo ng start at inaayos ko po yung stand ng camera. The very peak of self-control ay may kita sa isang parte ng Biblia. Yung pinakasagad-sagad ng self-control ay may kita sa isang parte sa Bible. Saan po natin may kita iyon? Sa Matthew chapter 26. Sa hardin ng Gethsemane, nung nakaluhod ang Panginoong Hesus, nananalangin sa Panginoon. Doon makikita talaga yung sagad-sagad na pagpapakita ng self-control. Anong self-control doon, Pastor? Nananalangin ng Panginoon bago siya dakipin. Doon mas makikita yung sagad ng self-control. Bakit? Ano yung sabi ng Panginoong Hesus nung siya nananalangin? Kung pwede ay lagpasan niya na lang yung sarong ito. Lagpasan niya na lang yung hindi niya tanggapin o gawin yung mararanasan niyang paghihirap. Alam niya kasi, alam ng Panginoong Hesus na siya ay dadanas ng matinding paghihirap, bago pa man siya makarating sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang laman ay sumisigaw na sa takot at kabat, iba't ibang mga bagay, stress. Alam natin na naghihirap yung laman ng Panginoon nung panahon na yun. Bakit? Nagpapawis na siya ng dugo. At natural na isang proven na tawag dito. Isa iyong totoong event na kayang mangyari sa katawan ng isang tao. Dahil sa intense stress, agony, grief, pwedeng pumuputok yung mga dulo ng veins sa ulo, at
lalabas tayo ng dugong pawis. So sobrang tindi. No? And it is experience pagkatapos na maranasan ng Panginoon ito sa ibang mga panahon, ng mga una-una pa. So makikita natin dito na ang laman ng Panginoon ay sumisigaw sa kanyang instinct, no? Pagdating sa mga bagay na hindi natin kakayanin o hindi natin lubusang kayang i-push, no? Yung laman natin sumisigaw ng tumakbo ka na, no? Huwag tayo diyan, no? Huwag na natin ituloy 'yan. No? Alam natin minsan sa sarili natin kung kaya natin o hindi, no? At alam ng Panginoon na He, being fully man and fully God Himself, fully man, alam niya na makakaranas siya ng matinding sakit. No? Makakaranas siya ng paghahagupit. No? Mapapako siya sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan nating lahat. No? At ang alam niya na kung gaano kalala yung kanyang sasapitin. Sabi pa nga sa talata sa Biblia, hindi na ma-distinguish kung tao ba talaga yung nakapako sa krus. Alam ng Panginoon yan habang siya'y nakaluhod sa hardin ng Getsemani at nananalangin sa Ama. No? He knows everything. Alam niya na ganun yung kanyang dadanasin. Ang laman niya ay talagang sumisigaw na sa pag-iwas sa bagay na iyon. No? Kaya nga sa hardin ng Getsemani mapapatunayan natin na naging tao talaga ang Panginoong Jesus. Ang salita ay naging nagkatawang tao. Ngayon pa man, the peak, tulad nga po sinabi ko po sa inyo kanina, dito natin makikita yung peak self-control. Pinakasagad-sagarang self-control. Yung laman ng Panginoong Yesus gusto nang tumakbo, gusto nang tumakas, gusto nang hindi ituloy ang bagay na ito. O naghahanap ng paraan para lang hindi matuloy yung bagay na ito. Pero ano yung sinasabi sa Matthew 26, verse 29? At verse 39. Matthew 26 verse 39. Dito natin makikita ang sagad-sagad ng self-control. No? Hindi niya pinakinggan yung kanyang laman at ito ang sinambit ng Panginoong Jesus. Sabi doon sa English, nevertheless, not as I will, but as you will. No? Hindi yung kalooban ko, Panginoon Ama, ang kalooban niyo pa rin ang masunod. Iyon ang pinakasagad ng self-control. Nung nakaluhod ang Panginoong Jesus sa hardin ng Getsemani. No? Sumisigaw ang kanyang laman, pero sigaw ng kanyang puso ay yung pagsunod pa rin sa kalooban ng Panginoon. That is the peak of self-control. Yung mapuwersa mo yung iyong sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. No? Pagsunod sa nais ng Diyos. No? Hindi yung iyong naisin. No? Hindi yung iyong gustong gawin. No? Kahit alam mong mahihirapan ka, kahit alam mong makaranas ka ng pighati, ng sakit, no? Kahit makaranas ka ng mga iba't ibang kalungkutan, no? The peak of self-control is following the will of Christ. Following the will of God. No? Yun yung pinakasagad-sagad ng self-control. Yung masabi mo sa katawan mo, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Kahit yung katawan, alam mga kapatid, laman, laging ka kontra talaga yan. Hanggang narito tayo sa lupa at wala tayo sa piling ng Panginoon ko, kontra ang laman. But because of the Spirit of God inside of us, bearing the fruit of the Spirit, self-control, kakayanin natin sabihin sa ating laman, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kahit alam mo na mahihirapan, kahit alam mo na matindi mahirap, no? Kahit alam mo na hindi mo kakayanin, no? Pero ito ang kalooban ng Panginoon, you will say to yourself, we should follow the will of God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, no, wag na nating, kahit sa pagsunod sa Panginoon, wag natin gamitin ang sarili nating lakas kasi sarili nating lakas ang gusto niyang gawin, kasalanan. Gusto niyang gawin ay taliwas sa gusto ng Panginoon. Gamitin natin ang kapangyarihan ng binigay ng Panginoon Jesus sa atin. Sa pagitan ng Banal na Espiritu, makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabihin natin sa ating buong katawan, ang manguna sa atin ay yung pagsunod sa kalooban, hindi natin, kundi kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen? Kahit pa sumisigaw ang ating laman ng
Excuse me po. Kahit sumisigaw na yung laman natin ng takbo, papalayo. No? Pero wag natin kalimutan ang sigaw ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating puso. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sinasabi na rin yan sa Galatians, no? Yung dalawang yan, laman at ang Espiritu, lagi yan nagkikis-kisan. Pero mas pakinggan natin ang sigaw ng banal na Espiritu. Mas pakinggan natin ang udyok ng banal na Espiritu. Ang sumunod sa mga salita ng Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa salita, sa inyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Nihiling ko po sa inyo na may we exercise and manifest self-control in our lives. Hindi lang para makaiwas sa pagkakasala. Hindi lang para madisiplina ang aming sarili, kundi makasunod kami, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong naisin. Yung iba ay magaling sa pag-iwas ng kasalanan, pero hirap sa pagsunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, sa gabay ng Santong Espiritu at sa kapangyarihan na binibigay niyo po sa amin. Manifesting self-control. Hindi lang kami makaiwas sa pagkakasala, kundi magawa po namin, Panginoon, ang inyong kalooban para sa amin. Salamat po sa inyo. Nakikita niyo po ang aming kakayanan. Oh God, we are very limited. Pero ang kapangyarihan ninyo ay walang limitasyon na tumutulong sa amin para makapamuhay ng ayon sa inyong nais, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya salamat po sa inyong mensahe, nagbibigay sa aming paalala at pagtutuwid, pagtuturo na kami makapamuhay ng merong pagpipigil sa sarili. Dahil totoo nga, katulad ng sinabi po sa inyong mga salita, 2 Timoteo, you have not given us the spirit of fear. Maaari kami matakot sa pwedeng mangyari, pero binigay nyo kami ng spirito na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Wala kayong may dadailan, Panginoon, para hindi sumunod sa inyong kalooban. Dahil marami kaming dahilan para sumunod sa inyo, O Diyos. Salamat po, aming Ama. Niling po namin ang pagpapala, kalakasan, pabor, ang igawad niyo po sa lahat ng mga nakikinig at nakikinig ngayon, mga nakasama namin, Panginoon, sa morning devotion. Patuloy na pagpapala, O Diyos, ang igawad niyo po sa kanila, sa kanilang pamilya, naman ang kanilang gagawin sa mga susunod na tagpo ng araw na ito. Ingatan niyo po sila. Kung may babiyahe man, Panginoon, let your traveling mercy be upon them. Strength para sa mga magtatrabaho. Kapahingahan para sa mga magpapahinga, Panginoon. At patuloy na lahat kami, O Diyos, ang aming buhay. Mabigyan namin po kayo ng kaluguran. Salamat po sa inyo, aming Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Huwag natin po kalimutan palagi na i-share yung mga devotion sa araw-araw upang ang mga salitang ito ay magkaroon ng tsansa na makarating sa ating mga kakilala, ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan sa FB. Tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na mabahagi ang salita ng Panginoon para sa kanila. Kaya God bless po sa bawat isa. Upati po mula rito sa DFC Taiwan para dyan po sa Pilipinas, sa iba pang parte ng mundo, sa France, Egypt, sa Korea, sa Hong Kong, sa Macau. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Dyan sa dito, UAE. Kahapon ay kakatapos lang po, isang araw kakatapos lang po ng anniversary ng DFC Sharjah. Naroon po ang ating Pastora Never, pero pauwi na rin po siya ngayong week. At patuloy po na magamit siya ng Panginoon doon, sa ilang araw na lang po niya doon. Kaya muli, God bless po sa inyong lahat. To God be all the glory. God bless po.